Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan og welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, no? Oh, this is the day that the Lord has made, mga igala, no? Kay, naghanagi magtapok aniyo niya sa kuan, mga igala, sugod sa SM 3-day sale plus 1, mga igala, no? Ay, tungod ko na, mga igala. No, tingdawat na sa mga mayuhon, mga igala, alang sa mga empleyado sa gobyerno, mga igala. Ala, mga katambayan, nagtabog na sila, no? So, napag-iuban siguro aning mga kuan, mga igala, empleyado sa gobyerno, mga igala, nga nakamangan. Sana all nakamangan, sana all nakamangan, no? Mao ginang kuan, mga igala, sana all. So, daghan kayo gyud sila pangpalit sa kuan, mga igala, no? Daghan kay silang pangpalit, mga igala, sa ilay pampalit, mga igala, no?
O silang paglaag diha sa SM Ecoland mga higala, SM City Davao yo. Diha sa may Ecoland mga higala, no? Kay syempre 3-day sale, no? Daghan ay sana all, sana all, sana all, sana all, no? Kita mga higala ay kamusta man mo, no? Human na gyud ang pinili ay may higala, the people speaks. Ang kuan na lang ginahulat na lang gid mga higala, no? Alang sa atong national isang pag-canvas, no? Or sa atong mga balota mga higala, atong mga boto. Congratulations sa mga nakadaog, no? Ako ang hangyo lang gid sa inyo yung mga nakadaog, no? Nga unta kuan na po, no, apil na sa kuan, apilon sa kuan, especially kay Senador Bongo, no? Sir, pwede ba sa Malasakit Center ang rhinoplasty, sir, o kaning kuan, diamond peel, o pati kaning glutadrip? Charing. Joke. Joke lang bitaw. Okay. Kung mo po na, medical assistance mo po na, sir, niya, essential man po, kay pangit yaw ilong, Sab na ako ilong. Bitaw, mga higala eh. Anyways, mga higala, daghan to mga na-report mga higala, no? Bombarded to sa mga impormasyon nga about tong overvoting, undervoting, o unsa pa ba lang ting diha atong pinili ay mga higala. But at the end of the day, nahuman ra gihapon mga higala, no? Ano? So, dinhi mga nato kon mga higala, no, nakita mga higala, no, nga as sa 6 ka mga elections nga nahimo natang automated mga katambayan, no, na improvement, no, nagit siya improvement. Well, dili gyud nato makuan mga higala, no, di kita malikayan po nga nagiduda mga higala, no, mobita na nga sige tag ilis og kanang kuan mga higala, no, kay para dili maging complacent mga higala nga to ang mga kandidato or dili lang mga kuan ba nga magkaroon og kanang unsa ni kanang kasi tawag na magkaroon og kanang connection, no, dito sa mga kumpanya nga nagakuan mo na nga nagailis, no. So ilis daw ka ng mga provider mga higala sa to ang mga makina. Mo na siya ang kuan nato mga higala, no. So anyways mga higala, pero well, maagap na karon ang ato ang COMELEC mga higala. In fairness to the Commission on Elections mga higala, no, in fairness to them mga higala, no, although grabe ang duda mga higala nato, no, nga basig tikason, no, but nigawas mga higala nga katong gipili sa mga tao mao ang nigawas po dito sa mga makina mga gihap sa mga makina mga higala, no. So akong kuan ni mga higala, no, kudos to the Commission on Elections, no, wala mo nagpa-kuan yun, no, wag yun mo nagpadala sa mga gipang-ingon sa mga tao with regards nga pabor-pabor mo diha, klaro kayo kuan na sa mga administrasyon. Congratulations, grabe na sa issue pa lang dito sa katong mga Starlink satellites mga higala og kuan nga bisag wa may labot, and although na labot pero sa transmission man lang na mga higala, pero wala gid mo nagkuan, no, although sakit gud kay to siya nga kuan mga higala, sakit kay to mga higala, no, kay tungod ang provider lang ato ang nakasala at ang sala gid ato, di man ang COMELEC, sala man to sa kuan, sala man to sa contractor ngano nagkinoreport siya, no, nga nangontrata siya, nagsabkon pagit siya dito pagit sa mga balay mo to mas mga nakakuan god nakahatag og pagduda ngano sa balay, no. But then again mga higala, kuan man tong nahitabo mga higala, no, katura man tong mga Starlink mga higala nga kuan, dili man to ang katong mga ballot box o katong ACM, no, mao to nga wala kay nako gi kuan pod gipadako kaya ang issue mga higala kay tungod dili to sala sa COMELEC, and katong gisgutan ko man na mga katambayan, no, katong gisgutan ko man na siya nga kuan, dili wala ang blame nga kumakuan dito sa COMELEC mga higala, no, dito sa contractor gid mga higala. So still ay makaginhawa na mo og kuan mga taga COMELEC, no, makaginhawa na mo gamay kaysa October magsugod na pud sila para sa ilang preparation sa barangay and SK elections mga katambayan. So tuloy-tuloy ta for 2025 mga katambayan. No, pero pahulayan sa po nato sila mga papahulayan sa po nato, no. Anyways mga higala, alang sa evaluation ug assessment mga higala sa atong Commission on Elections sa gipahigayon nga
national and local elections mga higala ato paminawan mga higala ang Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections 11 mga higala nga si Attorney Gay Innumerables actually gibutyan niya mga yan ang gipahayag mga katambayan sa gipahayagayang kapihan sa PIA diha sa NCCC Mall Victoria Plaza kagahapon. Paminaw na to. And for Davao Region, we remain peaceful, just like what Ma'am Kat said kanina na may dalawang instance, one in Jazz pala, nakalimutan ko, and yung sa New Corelia. But then, entire region, peaceful po tayo, especially in Davao City, although may mga glitches along the way, but na-address naman kaagad. And I'm thankful really sa PPCRB because they're on the ground talaga, and they inform us, they kept on telling us mga problema doon sa mga schools, sa mga presinto, kaya kaagad nabigyan ng pansin yung mga problema doon. And yes ma'am, thank you very much ma'am for yung assessment nyo. Totoo yun, yung 14 hours na voting hour natin, mahaba na yun talaga. Yung mga teachers natin, kasi as early as 2 o'clock, andun na sila. So 14, aabot pa yun ng 20 kasi right after the close voting, marami pa sila i-prepare. Very, very, na siya, yung ang exhaustion ba on the part of the electoral board. Kaya, of course, merong mga instances na magkamali sila, but generally, okay naman yung takbo ng elections natin. Ayun nga, siguro right after elections, we will be having, sa COMELEC talaga, right after elections, we will be having yung post-election evaluation. We will raise this concern kasi eto, nakita talaga na medyo doon ang may problema. And then, noon, nag-conduct kasi kami ng time and motion study. Yung the minimum number of minutes na shape ng balota, ma-feed sa machine, nagawa namin yan. But tama yung kay Ma'am Eileen, on the part of the senior citizens, doon ang delay. Kasi medyo matagal sila mag-shape, matagal maghanap ng pangalan. So doon, medyo may doon. But yung natin, yung 2-hour early registration, marami ang nag-avail. For Region 11, umabot tayo ng 164,321, including the assistors. Yung assistors kasi, kung mag-assist sila and if they belong to the same cluster precinct, pwede sila doon makaboto. So yun, umabot tayo, entire Region 11, umabot tayo ng 164,321. For senior citizens alone, umabot tayo ng 123,000. So marami ang nag-avail sa early voting hours. Yun nga lang, hindi sila ganun kaaga na 5 a.m. Kasi yung 5 a.m. talaga, para sa ato, katlaon pa na Meet pa na. So na sila sa mga 5:45, 6 o'clock, 6:30, gano'n. Kaya minsan yung iba umabot ng 7 a.m. Doon nabutan na sila sa regular voting hour. Then again, generally, tayo sa Region 11, peaceful, orderly ang elections natin. And we would like to thank our teachers for all their sacrifices, the PNP, lahat ng sakripisyo ng PNP, ng AFP, and yung sa PPCRB talaga. Kasi maganda yung nila kasi andun sila, nakabapat sila doon sa mga schools talaga. And real time yung reporting sa amin, and ma-actionan ka agad kung may makita kami problema. Ma'am, thank you very much, ma'am, sa pool of volunteers coming from the PPCRB. And of course, the other stakeholders, and of course, the media. The media are really very active in our region. Thank you very much sa inyong lahat. And yun lang, tapos na tayo sa elections. By December, may darating na naman na barangay and SK elections. And if I'm not mistaken, doon sa calendar of activities namin by July, meron tayo continuing registration na naman. That would be all. Thank you very much.
So, mo to mga igala, no? Ang pahayag ni Attorney Gay Innumerables mga igala, no? Sa gipahigayong kapihan sa PIA diha sa NCCC Mall, Victoria Plaza mga igala, no? Daw salamat din, no? Sa Victoria Plaza, no? Sa pag-continue sa pag-accommodate sa kapihan sa PIA. Kagahapon special lang to, no? Wednesday special to kay para sa COMELEC to siya mga igala, no? Special sa COMELEC para sa election assessment mga katambayan, no? So daghang salamat, no, sa padayon nga pag suporta na NCCC Mall Victoria Plaza, no? So mo to mga igala, no? Ang iko nila mag-post election evaluation na sila mga igala, no? So, anyways, mga igala, sa sunod ng mga adlaw mga igala, padayon nga po natin hisgutan about election mga igala, dapat dito na to sa no, ways forward, no? Pila ba dapat ang atong kono mga igala, unsa na ba sa ba dapat, no? Or mausad pa ba ang adlaw sa election, puti initag yun. Ay nako. Anyways, mga igala, hisgutan ta na, no? Hisgutan ta na nga mga butang mga igala, no? Sa umaabot na adlaw, no? Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong sibianan. Yes, mga igala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenekito, mga igala, no? Okay, babatapat. Anyways, mga igala, no? Sama sa giingon ni Attorney Gay Innumerables kaganiya, mga igala, no? Peaceful ang kaning ang overall generally peaceful ang ato ang pinili ay mga igala. Panaya pa mga insidente mga igala, no, nga nagapanghitabo mga igala, no, din sa tuang palibot, no. Of course katong nahitabo sa kuan, nahitabo dito sa Jose Abad Santos, no, o katong nahitabo sa kuan, nahitabo sa Jose Abad Santos, o katong nahitabo sa tawagan to sa New Corelia, Davao del Norte, may igala nga nagpinosila yung mga igala. Still, katura man to siya. Wala man po naka-apekto, no? Wala man po naka-apekto to sa kuan mga igala. Wala to siya naka-apekto sa kaning pagbutuhay. Kani namagihapon ni daog, na iniboto ni daog mga igala, no? And wala na delay ang maong proseso sa pagbutuhay. Kaya pag igog alas 5 gid sila ning kuan. Alas 5 gid sila ning sulod, no? Nagsugod din sila alas 5. Unlike dito sa ubang areas, may igala like in Maguindanao del Norte, kung ako nagkamali, may igala nga alas 3 or alas 2 sa hapon sila nagsugod, no? Sama sa tong gikuan, istorya kagahapon ni Attorney Aileen Lizada sa PPCRV mga igala, no? Nga kuan daw ala mo to nagsugod na igala, it's because gubot, no? So mo na mga igala, no? Bisa pa man ay panghitabo nga pagpinusilay, no, or pag-strapping dito sa usa ka lugar mga igala sa Jose Abad Santos, pagpinusilay dito sa mga parente sa mga kandidato dito sa New Corelia, padayon ng atong eleksyon na igala. Pero ato sang gisagi kan mga igala, gipakisayuran mga igala, no, atong gisuta mga igala, or atong gipangutana. No, atong ipangutana mga igala, no, ang kini nga mga kuno kung unsa ba ni impact o kumusta ba ni ma-consider ba ni siya nga election related violence or incidents, no? So mo na mga igala sa ambush interview kagahapon dito sa NCCC Mall Victoria Plaza after sa kuan, no. Okay, wala pa kay nako napangutana dito sa press con mga igala. Sa ambush interview kang kuan, no, kang Police Regional Office 11 spokesperson Catherine De La Rey, no, amo ang gipangutana gini, no, unsa man gini siya, ma-consider ba o kani may gala ang iyahang tubag. Election related incident or dili? Ang katong nahitabo sa just ongoing paghihapon ang investigation kung election related incident ba to or dili. So naaman po good may proseso na investigation and validation. Sa pagkakaroon, ongoing pa yun ang investigation. Wala po siya na-declare nga suspected election related incident. And then ang bata, nagihapon karon sa hospital, ongoing ang treatment, pero stable ang iyang condition. Sa New Corelia? Sa New Corelia, ang pinaka-update is i-declare na yun siya nga
suspected election-related incident. Labi na kay ang biktima isuon sa mayor unya ang kalaban pa jud niya kapusilay member pud sa kalaban na partido. And then ang update dito ay na-declared na nga patay kung brother sa mayor kagahapon siyang attending physician tungod sa igo sa bala sa iyahang ulo. So baliduhan na ma'am. Duha magud na injured atong sa New Korea. Ako na ni mga picture ha sa isa ka partido siya lang isa katong brother sa mayor. Kaya kalaban tulo. Nagpinusilay silang pat. Okay. Ang injured duha sa first part pa lang katong brother sa mayor o katong sa Pikas. Pero kagahapon na declare tong ni Pakulay na ni Pakulay na. So ang nabilin sa hospital na ongoing treatment katong kauban sa to. Kadua nga naa sa police station. I-comment pod nato ang update pod na response sa New Corelia Police Station tungod kay nadakpan pod dayon nila to duha pa ka suspect. So ang update is na-file na ang case sa murder of 10591 sa ilaha. So silang tulo ma'am nakaroon sa custody sa police. No, ang duha lang nasa custody kay naman sa hospital lang isa. Pero sir, pero ma-consider siya nga nadakpan na gyapon. Consider na gyapon siya nga nadakpan kay banggibantayan na po to siya sa police dito sa hospital. Ana na siya, kuya rin may mga suspect na nasa hospital. Dili na mo na biyahan, bantayan yun na siya o police. So, consider na siya na katong incident sa New Korea as case solved. Tungod kay na-file na ang case, nadakpan po na mo ang mga suspect. So pila na tanan ng election-related incidents ma'am sa Davao Region nga natala? Ang na-declare yun siyang election-related incident sa Davao Region, duha pa lang. Katong sa February gani sa Davao City, nga kung ang recommendation sa region, dili yun siya election-related incident. Tungod kay teacher katong gipusil na teacher kay sa may Akasya ba to dapit sa may Ecolan? Dapit sa 911. Oh, dito sa Ecolan kay tungod man to sa utang sa negosyo niya ba. Pero ang recommendation sa region non-election related dito siya. Pero apan sa validation dito sa national headquarters declare nila nga election related incident tungod kay electoral board members electoral board tong teacher. So katong itabo ma'am. Ang isa nga sa Davao Oriental tungod kay ang member sa election officer dito naka-receive og death threat. Naka-receive sila og kanang bala ba nga gibutang sa pouch niya. Para dili na mo kuan. Sa tayo ma'am electoral board. Dili, election officer. So, sa Davao City nga election-related incident nga na-declare yun siya duha, isa ka violent katong sa teacher nga ang away sa utang ug ang non-violent katong death threat. Davao City, Davao Region ma'am. Davao Region. Okay. How about katong mga pagpusil kay katong candidate for board member ma'am o sa Davao del Norte kay Sir Audrey Perez o kay kuan katong kanakaron kay mayor? Di-validate pa na siya. So ongoing validation. Wala pa siya na. So pila ang suspected or mga under validation? Under validation na mga. So isa pa kanang duha. Kanang duha nila kanang sa Korea o katong sa Davao Norte. And then ongoing investigation kung sa JAS. So tulo na. Dili pa. Apil man tong sa JAS. Okay. Under validation. Ongoing pa man siya. Dili pa man siya. Under investigation. So first. Wala pa man siya sa validation. Under investigation and validation ang sunod. Proseso nga gud siya. So duha ang nakuan gyud na na-declare na duha election related incidents, duha ang under validation and isa ang under investigation. Okay, thank you ma'am ka. So, mga higala ang pahayag ni Major Catherine de la Rey mga higala ang spokesperson sa Police Regional Office 11 mga higala So, sa Davao City sa tibuok ongoing pa man ang election period. Duha ang na-declare na gyud as election related incidents mga higala. Una to teacher nga dito sa may Ecolan god motok ni balik-balik pangutana dahil sa may 911 pusil
Pero ang kuan mo ato kay ang ilang tanaw ato mo nag-expect ang pulis ato mga higala nga ano may election related incident man siya nga although part sa electoral board ka nag-training siya pero ang kuan man nato ang motive man nato is utang. Wala gina utang lagi pero gi-charge siya sa election related incident. Wow, moment to evaluation dito sa taas daw mga higala. Ikaduha kani election related gini kay ang election officer gipadalahan og death note o bala o death note gani no so na gani bala no kani election related of incidents gini siya mga higala. So mo na ang kanon then katong mga nahitabo mga katambayan no like katong pagpamusil sa usa ka kandidato dito sa kuan sa Davao del Norte no o kato may nga may puruhan pa kay kandidato ang gipusil although dili wa kabalo kung kisabang nagkuha nato o politiko pud ba ang napaluyo ato o katong nahitabo kang kuno sa pamilya ni Mayor Monet mga higala no dira sa may kuan New Corelia di ba mo consider to siya ating sa kuan siguro basig kaning nahitabo nga strapping diha mga higala o takabalo kung balos-balos ba to no dili to politika pero nahimo lang to siya nga related sa election it's because ang nagpost si Mayor Jason Joyce mo na ang nahitabo no kikipost na pero wala pa to kabalo kung unsa ba jud no so natas na po'y minor mo siguro to naalarma si Mayor Jason mga higala but nonetheless naging kuan po no naging o siya ba yung matawag nato nahimong malampuson gihapon ng eleksyon mga higala. Otherwise mga higala dinita sa lahi nga kuan mga higala kung nasa sa Davao City mga higala napod to issue pod no regarding atong sa waan mga higala nga nagri mo pugos og sulod mga higala kay ngon sila flying voters gid daw to mga higala pero it turned out walay una nga panghitabo mga higala no basig nakuha lang siguro to kay suko sila no or something pero ingon to nang with chismis siguro mga higala well chismis ako lang gani pangutana mga higala no kay chismis siguro sa may waan nga gusto gyud mosulod gyud daw sila mosulod gyud daw sa kan dili daw sa taga del Norte daw to mga higala no so anyways mga higala ato nagipangutana sa Davao City Police Office mga higala no kung unsa ba ni siya nga hitabo and then another kon pud mga higala no kung nasa ilang giingon mga higala nga walay election related incident diri sa Davao City despite sa kainitay sa politika dinhi mga higala no ni atong milabay mga kampanya so anyways mga higala paminaw nato mga higala no ang tubag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala paminaw na to incident sa Waan ba? Kamusta na to? Legit to? Yes sir, nag-ask ko ana sir no. Wala to siya ingon nga nag-cause og kanang commotion or sabo kay ato ang sa gingon sa ato acting city director, police ka naman sa Limanangtan kung ay mayon ana nga nag-incident dapat aksyonan ba yun sa ato mga station commanders. So wala siya maano nga ano sir no, maka-cause kanang maka-cause og kagubot or maka-cause og kanang lain pa nga problema during the election sir. So wala to siya sir no, wala to siya maka-apekto sa ato ang pag-conduct sa election last May 12 sir. So wala ko nahitabo ma'am nga katong na grupo sila kami from Davao del Norte nga persahan nga ni sulod dito sa usa ka polling precinct dito sa Waan. Yes sir, as per ato ang sabihin sa ato ang acting city director sir, ang mga station commanders dapat mag-pacify na kung na ay mga possible nga may mana kung padulong pa dapat na ipagabuhaton para dili na gyud ma-contribute ko just in case na sila yung mga doubtan nga tinguha during the election. Pero wala dito siya nahitabo ma'am. Wala to siya nahitabo sir. As per na-pacify to siya. So wala yun siya ingon nga kung sabay mga doubtan nila nga plano is wala sir. So wala tayong ana nga murag nagkainitay na. Wala sir, wala. But sa other polling places diri sa Davao kay tungod kuan no although klaro kita naman sa resulta but during the voting hours nabay mga kuan nga nagkainitay ng mga supporters sila susulod sa mga kuan sulod sa mga polling places
Di sa ako monitoring sa report sa mga PNP personnel na deploy sa mga polling centers. Wala may inaanak ng mga incident, sir. Kaya sabihin na po, sir, no, nga kung naamay mga ginagmay, mga problema, ang mga PNP personnel, sir, is anak kanina sa mga polling centers na pwede matawag sa mga voters, then sa mga maisa nga naadiha, sir, no, para dili yun maapektuhan ang ato ang pag-conduct sa election last May 12. And so far, sir, nahaman man ang election na wala problema nga na-encounter, sir. How about mga teachers nga nagreklamo kay giharas sa mga botante? Wala po tinadawat anak. So far, sir, wala, sir. So sa kwan inyo, sir, no, ang ato ang acting city director, kanina yun, kaya dili lang ang Davao City Police Office, sir, ay naghahatag yung city during that time. Dili lang Davao City Police Office, napay mga task force Davao, Coast Guard, dapat gani na po nga ito ang mga buhay fire protection sa mga selected areas. So far, sir, sa ato monitoring wala, sir, negative. Last na lang, ma'am, diha sa kuno, isa sa mga ginareklamo or nadawat na report from PPCRVs katong maganda ka panghatag og sample balot na batay mga nakumpiska ana. Kapag pangatawag sample ballot during the day sa election, sir, wala kayo nakita sa report, sir, sa ato ang mga pindication na deploy sa 266 polling centers. So pasabot ato na badlong na siya within. Yes, sir, yes, sir. Apo. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag mga higala ni Captain Hazel Caballero Tuazon, mga higala, no, with regards to mga insidente, mga higala nga gika-report sa social media pero wala sa police station. Bitaw mga higala ay, no? Congrats po di Davao City. No, peaceful kayo ang Davao City atong eleksyon, no? Although na gamay lalis-lalis mga higala na, pero gamay na lang. No? Wala gina mga katambayan, no? Abi nila gubuton yun ang Davao gito. Oh, si gubot eh. Boring may gani kayo. Char. No? Char. Di pa na sa ako naka-experience ko sa Cotabato City mga higalag ka ng election mga higalag nga ginokdan na yung flying voters. No, naka-experience ko. Ay, ano dinidirigi di ay? Sus. Dres Davao. Puyo na kas Daplin. Oh. Kaya kasagaran gira mga higalag naman social media. Tama higala. Ay, so peaceful ang Davao City mga higala, no? Peaceful yun itong ano. Anyways, mga higala, last na lang yun mga higala. Paminawan mga higala, no? Ang nahimong pahayag, no? Kung kumusta ang pagbantay sa itong kasundaluhan mga higala under sa 10th Infantry Division mga higala. No? Anyways, mga higala, kaniday mga higala, no? Okay, Ma'am Hazel, kanikaroon mga higala, no? Sa kwan po ni siya mga higala, no? Ipahigayon nga Davao Peace and Security Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel mga higala, no? Weekly ni siya, regular ni siya nga kwan mga higala. So, morning mga higala, no? Ang pahayag, no? Paminawan na to, ang pahayag sa 10th Infantry Division pinagi sa ilang Public Affairs Office Chief nga si Major Ruben Gadot mga higala. Paminawan na to. Una sa tanan naman magpasalamat mi sa katawhan, no, sa ato ang disiplina, partisipasyon ug kanang pagiging vigilance nato, no, sa whole duration sa conduct sa ato ang election, no. Wala na lista ng ato ang security sector actually, no. But still, no, nakapag-deploy ta og more or less 4,500, no, ka mga personnel kauban diri ang mga active military personnel, no, ug ato ang mga kapwa active auxiliaries, no, actually na hisgot na nato tong niaging from 1,389, no, nga mga polling centers, natay deployable force nga mga moabot og mga 2,000, no, kapin nga mga personnel. Natay 72 ka established checkpoints nga minimal lang po ang mga nakapag-commit o mga violation sa Omnibus Election Code, no, kani sa ato ang gun ban, no, natay mga QRTs o most especially kani ato ang mga election duty battalion, no, naay mga minor incident particular sa Davao del Norte, but according sa ato ang kapulisan na investigation naman siya, wala pa man po i-declare kung election related ba tong ano, but of course in terms of peace and order na violation sa election, no, ko tong nahitabo nga firefight sa partisan nyo Corella, but immediately after no, na pacify dayon to, nadala sa hospital ang mga involved dito nga ano nga mga personalities. So immediately po after sa incident nakapag-mobilize sa ano, so tinuod nga ato ang mga
ato ang mga quick reaction teams naka preposition gyud, no, from Tagum City and headquarters sa 68th Infantry Battalion dito sa Asuncion, from 2 different areas nakapag-deploy ta, nakapag-mobilize ta og duha ka QRTs padulong sa poblasyon, no, New Corella for that particular incident. So na ano man to, before man po to siya actually sa election hour gyud, no, kay kadlawon man to siya nahitabo, but normal man po ang dagat sa to ang election. Pag-abot sa communist terrorist groups naman po excuse me, sa to ang area of joint operational area, after that incident nga encounter last May 10, no, 2025, wala na tayo na sundan pa nga any engagement or any sightings coming from the communist terrorist groups. Ang last na to nga balita is nag-disperse sila sa naglahi-lahi nga direksyon. Kung atong tanawon, from April 27 ang encounter transpired at Sitio Manawi, no, Barangay Kaatihan sa Boston, Davao Oriental. Then weeks after that, na-engage na to sila sa Barangay Taas lang po mismo sa Barangay Kaatihan, which is the Barangay Radya Kabungsuan, no, sa lingig na siya nga part. So kung atong tanawon, nasa boundary lang ang ano. So dili ni siya mga election related nga mga incidents, but bunga ni siya sa ato ang sustained effort, no, diri sa pag-hunt down diri sa remnants. So ma'am, generally sirs, ang ato ang election makaingon ta nga successful, no, ang ato ang ano fair, nakita na to in orderly manner, no, ang ato ang election. So with that, daghang salamat, no, ginapaabot sa atong Commander Major General Alan Hambala sa tanan-tanan nga participation nato og vigilance para lang makabot ning success nato ang election. Daghang salamat. So, mga higala, no? Anyways, despite sa ginaingon, magkiinit ang politika, despite sa ginaingon na daghang mga hungiho nga mo'y makapatrigger sa mga tao, nagpabiling malinawan ang Davao Region, no? Generally peaceful ang eleksyon. So, congratulations sa atong tanan. Congrats sa atong tanan nga nahuman na to ang eleksyon nga walay ni baha nga dugo, no? Wala nagpadala ang mga supporters sa ilahang mga tawagan ni ilahang mga emosyon, no? Mas may patigbabaw sa ilahan, no, ang pagiging sibilisado nga pagka Pilipino mga igalo. So congratulations sa atong tanan, no? Anyways, mga katambayan, na taigong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako Kauban Armando Feniquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab. Daghang salamat o mayong adlaw ka nato tanan, musunod na ang Balitang Pambansa.